Noong umaga ng March 3, 2022, isang tahimik na araw sana sa distrito ng Arcamanic, Bandung, nang biglang yanigin ng isang nakakakilabot na balita ang buong komunidad. Sa gilid ng isang bakanteng lote, may natagpo ang bangkay ng isang babae. Nakabalot lamang ng simpleng damit, may mga bahid ng dugo at tila basta na lang itinapon sa damuhan. Walang nakakakilala sa kanya, walang anumang pagkakakilanlan. Tila isang aninong biglang naglaho sa dilim at iniwan sa lupa. Ngunit nang dumating ang mga pulis, natuklasan nilang ang bangkay na iyon ay pagmamay-ari ng isang babaeng may tattoo, isang pamilyar na mukha sa social media, si Rizna Apriliandini, na mas kilala ng marami bilang Nanay Berlin. Ilang mga tanong agad ang bumalot sa isipan ng lahat. Bakit siya pinatay? Paano siya napatay? At sino ang may gawa nito sa kanya? Kung nais mong malaman ang mga kasagutan at mga detalye, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Rizna Apriliandini o mas kilala bilang Nanay Berlin ay isang 23 years old na babae mula sa Silyonyi, Kabupaten, Bandung. Sa mga nakakakilala sa kanya, siya ay masayahin, palabiro at palakaibigan. Madalas siyang makitang nakangiti sa kanyang mga larawan sa social media. Isa siyang simpleng babae na puno ng pangarap at inspirasyon sa iba. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may mga kwento pala ng sakit, pagtitiis, pag-ibig, mga kwentong sa bandang huli ay siya ring magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagsimula ang lahat sa gabi bago siya matagpo ang patay. Si Rizna ay nakipagkita sa kanyang kasintahan na si Dono Gomgom Sibarani, isang lalaking 2 buwan pa lamang niyang karelasyon. Magkasama silang nagtungo sa isang murang hotel sa Kusambi, Bandung, kung saan sana'y magiging gabi iyon na puno ng lambingan. Ngunit sa halip na pagmamahal, selos, galit at init ng emosyon ang naghari sa pagitan nila. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo at ayon sa ulat, sinampal ni Rizna ang kanyang kasintahan. Dito tuluyang nagdilim ang paningin ni Dono. Dahil sa labis na galit, sinakal niya si Rizna hanggang sa unti-unting humina ang kanyang paghinga hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng buhay. Ang buong kwarto ay biglang napalitan ng nakabibinging katahimikan. Wala nang sigaw, wala nang galaw. Tanging ang malamig na katawan ni Rizna ang naiwan sa dilim ng silid. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang kasamaan. Sa halip na sumuko o humingi ng tulong, tinawagan ni Dono ang kanyang kaibigan na nakilala lamang sa inisyal na GP upang tulungan siyang itago at itapon ang bangkay ni Rizna. Pagdating ni GP, ibinalot nila ang katawan ni Rizna sa jacket at kumot, saka sinakay sa motorsiklo. Habang ang iba ay natutulog ng mahimbing sa kalaliman ng gabi, sila naman ay naglalakbay sa mga lansangan ng Bandung, bitbit ang bangkay ng babaeng minsan ay minahal ni Dono. Ayon kay AKBP Rudy Trihandoyo, pinuno ng Criminal Investigation Unit, ipinasyal pa ng sospek ang katawan ng biktima sa paligid ng Bandung para lang makahanap ng ligtas na lugar kung saan itatapon ito. Halos buong magdamag nilang inikot ang lungsod, naghahanap ng lugar kung saan nila maitatapon ang katawan ng hindi mahuhuli.
hanggang sa marating nila ang isang bakanteng lote sa Halan Kisaranten, Kulon 3, Arcamanic. Doon nila iniwan ang katawan ni Nanay Berlin. Parang isang bagay na wala ng halaga. Pagkatapos, mabilis silang umalis. Kinabukasan, 6:30 ng umaga, isang babaeng nagngangalang Irma ang papunta sana sa tindahan. Ngunit nakalimutan niyang patayin ang kalan, kaya bumalik muna siya sa bahay. Sa kanyang muling pagdaan, napansin niya ang tila tambak ng damit sa gilid ng lote. Lumapit siya upang tingnan ito at doon niya nakita ang isang katawan ng babae. Nanlaki ang kanyang mga mata at sa labis na takot, agad niyang tinawag ang kanyang asawa at ipinaalam ito sa mga otoridad. Ayon sa kanyang pahayag, nakahudi ang babae, parang kulay berde at may mga bahid ng dugo. Hindi siya taga rito kasi walang nakakakilala sa kanya sa lugar. Samantala, nang makatanggap ng ulat ang mga pulis, agad silang kumilos. Isinara nila ang lugar, sinuri ang bawat bahagi at nakita ang mga marka ng sakal sa leeg ng biktima. Matapos ang autopsy, nakumpirmang si Riz na nga ang biktima. Nang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima, hindi nag-aksaya ng oras ang mga pulis upang tukuyin ang salarin. Pagkalipas lamang ng ilang araw ng masusing investigasyon, noong March 6, 2022, naaresto ng mga otoridad ang dalawang salarin. Ito ay sina Dono, ang kasintahan at mismong pumatay kay Rizna, at si GP, ang kasabwat na tumulong magtapon ng bangkay. Ayon sa pulisya, posibleng planado ang krimen. Dahil dito, nahaharap si Dono sa kasong murder with premeditation o pambihirang pagpatay, isang mabigat na kaso na maaaring humantong sa habang buhay na pagkakabilanggo. Hanggang ngayon, si Dono ay nananatiling nakakulong habang patuloy na inaasahan ng pamilya ni Rizna ang katarungan para sa kanyang pagkamatay. Samantala, inusisa ng ilang mga netizen ang social account ni Rizna. Kaya nalaman nila na isa sa mga pinakahuling post ni Rizna sa social media na isang linya na tumatak sa puso ng maraming netizen. Hindi porket mabait ang isang tao, ay siya na ang pinakamahusay para sa'yo. Marami ang napaisip, marami ang naantig, at marami ang nalungkot dahil sino ang mag-aakalang iyon na pala ang kanyang huling mensahe bago siya pumanaw. Maliban sa post na ito, napansin din ng ilang mga netizen ang maamo at magandang mukha ni Rizna. Ayon nga sa kanila, kahit may tattoo siya, halatang isa siyang mabuting tao. Isa siyang babae na marunong magmahal at may pangarap. Ngunit sa huli, muling napatunayan ng kasong ito na ang selos, galit at kawalan ng pagpipigil ay maaring maging mitya ng buhay ng isang tao. Ang pagkamatay ni Rizna ay nagsilbing babala na minsan ang mga taong nakangiti sa ating mga screen ay may mga sugat na hindi nakikita. At minsan, ang pag-ibig na inaakala nating kanlungan ay siya palang maghahatid sa atin sa pinakamadilim na dulo ng ating buhay. Hanggang ngayon, iisa lang ang panawagan ng kanyang mga mahal sa buhay. Hustisya para kay Rizna. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Rizna Apriliandini. Ako po si G. Maraming salamat.